hinatulan ka na. Guilty ka sa harap ng Diyos. At ang parusa, kamatayan. Pero may nangyari na hindi mo inaasahan. Sa korte ng langit, walang inosente. Ang Diyos ay pag-ibig, pero siya rin ay hustisya. Hindi niya pwedeng palampasin ang kasalanan mo. Gusto kanyang iligtas, pero kailangan kanyang hatulan. Ito ang problema na hindi kayang solusyonan ng tao. Noong una, may takip ang kaba ng tipan. Tinatawag itong mercy seat. Doon ibinubuhos ang dugo para matakpan ang kasalanan. Pero ang lahat ng iyon, anino lang. Dahil dumating ang tunay na kabayaran. Si Kristo ang naging propitiation. Ikaw ang dapat parusahan. Ikaw ang guilty. Pero sa araw ng hatol, siya ang pinarusahan. Pinawalang sala, hindi dahil inosente ka, kundi dahil may nagbayad na. Ang propitiation, hindi ang gumawa sa Diyos na magmahal. Ito ang nagbigay daan para maibuhos niya ang kanyang pag-ibig nang hindi sinisira ang kanyang hustisya. Kung nais mong lumapit kay Kristo, kung handa ka nang iwan ang dati mong buhay at tanggapin ang kapatawaran na siya lang ang makakapagbigay. Sumunod ka sa panalangin ito, hindi bilang ritual, kundi bilang totoong pagsuko ng puso. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, ako'y makasalanan, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Naniniwala ako na Ikaw ang nagbayad ng kasalanan ko at namatay para sa akin. Patawarin mo ako, linisin mo ang puso ko, at baguhin mo ang buhay ko. Mula ngayon, Ikaw na ang susundin ko. Ikaw na ang Panginoon ng buhay ko. Amen. Kung naunawaan mo ang ginawa niya para sa'yo, huwag mong sarilinin. I-share mo ito. Baka itong kailangan marinig ng iba. Follow ka sa Stories of Law and Faith dahil may hatol ang Diyos. Pero may pag-asa sa Kanya dahil bawat linggo may bagong kaso ng pag-asa. Sa susunod na kaso, napawi na ang poot. Pero paano nawala ang kasalanan mo?